Hi everyone, kamusta? My name is Shayo. Welcome back to my channel. This has been one of the greatest performance ng aking business, Philly.Pins, which I am very grateful for this 2023. Nag-register kami to a VAT registration and in that way, marami na naman akong inaral, lalong-lalo na sa mga VAT payments and tax payments with BIR. Also, on another note, yung aking visit sa Spain, kasama ko si Rai and some of my friends na meet rin namin doon. Napakagandang experience kasi ang dami ko rin natutunan doon sa trip na yun. Unang-una na nakawan ako ng pera, nawala yung passport ko. Pangalawa, doon rin nagkaroon ng idea and inspiration yung isang product na nilaunch namin this year, which I'm very proud of kasi syempre, yun yung isa sa mga magagandang products na na-launch namin this year. Ang ganda ng 2023 and I hope na kagaya ninyo na nagsa-celebrate ng holidays ngayon, maganda rin ng 2023 para sa inyo at mas maganda ang pasok ng ating 2024. Looking back dito sa aking channel, marami rin nag-message sa akin, sinasabi gusto nilang mag-start ng kanilang sariling business. Meron na rin tayong mga natulungan na nakapag-start na mag-import ng products sila from Alibaba sa China and nakapag-start na rin silang magbenta ng kanilang mga items dito sa atin ngayon. I'm very happy to hear na some of you are messaging me dahil nga nakatulong tong videos ko sa inyo. Katulad ng marami sa inyo, full-time employee din ako. And I'm very grateful kasi isa sa mga natutunan ko sa aking work ay naa-apply ko ngayon dito sa aking business. Yung isang napasukan ko before guys, ito yung marami kaming tinutulungang mga business owners. Nagpo-provide kami ng mga solutions for them. At yun yung nag-spark sa akin ng idea na pwede rin pala akong mag-start ng isang legit na company, makapagtayo ng sariling business, with all the business registrations, ganyan. Another company na napasukan ko is more on retail. At dito naman, natutunan ko kung paano mag-move ng stocks or kung paano i-consider yung mga stocks and products na kailangan nating simulan or kung may naiisip tayong gusto nating gawin. Dito talaga nahasa ako kung alin yung product na magandang mag-invest ka at alin yung product na medyo baka pwede for later na lang. And these are things na i-share ko ngayon sa video na ito. And these are things na i-share ko sa video na ito. Sana makatulong to sa inyo. And for some of you, will take actions in actually doing something para din sa inyo, para sa business ninyo na gusto ninyong simulan. So let's get into it. And kung kailangan, mag-take kayo ng notes, okay? Yan. So yung pinakauna is really more on getting into the right mindset. Of course, ayaw nating mag-start ng sarili nating business at hahayaan na lamang natin ito hanggang sa malugi or ayaw na nating gawin. Marami ako nakikita ng mga nagsimula ng business, maganda, sa simula, lalong-lalo na yung mga restaurants, ganyan. Sa simula, napakasarap, malaki yung serving. And then, nung binalikan mo few months later, parang mapapatanong ha, anong nangyari? Kasi hindi yon yung nagustuhan mo dati. Tapos, malalaman mo na lamang na yung business owner, meron na rin ibang ginagawa o kaya nag-focus na rin on other things. Isa sa mga natulungan ko rin dati, nakapagsimula siya ng sarili niyang business. And then, kapag maganda yung benta, for this month, enjoy talaga sila. So mag-enjoy sila. Usually, inuman, ganyan. Enjoy, happy. Nothing wrong with it. Yun nga lang, medyo nasosobrahan to a point na ayaw na nilang pumasok sa susunod na araw kasi merong hangover o kaya mas pinaprioritize yung mga other things as well. In a way, having the right mindset is also really knowing more about yourself, kung ano yung mga priorities ninyo and the choices, hard choices na kailangan ninyong gawin, and also making the right decisions para sa inyo, para sa business ninyo, and of course sa mga employees ninyo kung meron man kayo. These are things na hindi natin natututunan kapag employee tayo. In a way, para sa akin, ito yung mga ipaprioritize mo, yung mga bagay na kailangan mong gawin versus things na mga gusto mong gawin. So, isang long process of learning and really understanding who you are as a person as well.
Speaking of mindset, ito rin ay isang part ng aking coaching program. If you are interested to get into a coaching program with me, part of that is really more on the development of the product, kung paano natin iisipin kung anong product ang maganda na para sa inyo, paano natin yun makukuha from a supplier in China, having that shipped over here to the Philippines sa ating warehouse, and then also yung development and growth ng business na yan. Part of that program as well is really more on your mindset. Guys, napakaraming hard decisions ng pagkakaroon ng isang business and really more on asking yourself kung talagang ito yung right choices na para sa'yo. Ito nga ba talaga yung gusto mong gawin? And ito nga ba yung talagang dedicated ka, no, na gusto mong gawin? Kasi having this type of commitment para sa sarili ninyo is really more on the long term. Hindi siya yung may trabaho ka ngayon, bukas ayaw mo na, hindi po ganon yung pag-business. So, isang continuous improvement ang kailangan nating i-take para sa sarili natin kapag magsisimula tayo ng sarili nating business. And these are things na tinututunan ko rin on my end. Kaya having a coach and having someone there to guide you as a mentor is also something na mas makakatulong kapag medyo hindi pa tayo ready sa mga ganong klaseng challenges, no, sa pagkakaroon ng business natin. If ever you're interested to having that coaching with me, it's a one-on-one session and it's good for 6 months. Send a message sa aking Facebook page and I'll be more than happy to give you more information kung paano at kung ano ang gagawin natin in our coaching conversations. Second one is really managing our finances. This year, 2023, is really one of the biggest performances, tulad nga na nasabi ko kanina, sa aking business. And I was really tempted to buy a car kasi sa tingin ko, ito yung makakatulong para sa aking business na to put it on the next level. Pero looking at my finances and really looking at the Excel, no, na kung saan nandun yung mga benta ko and kung magkano yung gusto kong bilhin na sasakyan, nagdali muna ako on having a new car kasi ito yung masasabi ko na hindi pa talaga affordable para sa akin. Although meron tayong cash, hindi pa siya affordable. Magkaibang bagay yung ganong klase. And I'm very strict in terms of how I manage my finances, which leads me to that point na merong mga ibang business owners na talagang ine-enjoy rin nila kaagad yung kanilang fruits of labor. Nothing wrong with that. Of course, kanya-kanya tayong style and kanya-kanya tayong way kung paano tayo mag-spend and also invest back to our business. Pero definitely, these are things na kailangan din natin matutunan kapag gusto natin mag-start ng sarili nating business. Managing our finances is really one thing, a hard thing to do kapag meron na tayong taxes, meron tayong business registrations, meron tayong puhunan, meron tayong employees na kailangan bayaran, suppliers na kailangan bayaran, and also yung support sa growth ng business natin. Kasi syempre, kapag inubos natin yung funds ng business natin, wala tayong pang fund to start another capital para sa ating business kapag meron tayong mga bigger projects in line, di ba? When we really know our priorities and choices, dito rin talaga lalabas yung kung paano natin i-enjoy, kung paano natin i-save, kung paano natin i-invest yung funds na nakukuha natin. And really, ito yung magsasabi sa atin kung ano yung path na mapupuntahan natin for our business as well. Kaya rin may mga nagtatanong sa akin, bakit daw full-time employee pa rin ako samantalang maganda naman yung performance ng business ko. Ito rin yung sagot doon kasi I'm also managing yung finances ko. In these two things na na-share ko sa inyo ngayon, I hope it was able to spark some idea. One thing I'm sure na makakatulong sa inyo kapag gusto ninyo mag-start ng sarili ninyong business is hitting that subscribe button kasi yung channel ko is really talking about having your own business. And maraming salamat for the support. I'm very happy sa mga messages ninyo sa akin. And if ever na meron kayong inquiries or questions, you can comment away dito sa video na to. And you can also send me a message sa aking Facebook page. It was a great 2023. Let's all hope for 2024 na mas maganda pa. Maraming salamat and I'll see you sa susunod na clip. Merry Christmas everyone. Bye-bye.